ICC. Kailangan ang magiging Justice Secretary mag-guide kay Marcos sa tama. At saka, yung magkakaso kay Duterte at sa mga alipuris nito. Ito ang wow trending. Dapat na nga bang palitan ni Presidente Bongbong Marcos si DOJ Secretary Boying Rimulya? May mga nagsasabi na hindi magre-resign si Boying Rimulya dahil baka daw ay biglang pasukin ng mga taga-PAOK ang Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite. Napansin ng mga netizen na kailangan na talaga ni Boying Rimulya na magpahinga. Napansin din nila na iba na ang kulay ni DOJ Secretary. Ayon pa nga sa kanila na kapag nagkukulay talong na daw ang balat ng isang tao ay delikado na daw ito. Pati rin ang mga kuko ni Boying Rimulya ay nangingitim na. Ikinagulat ng gusto ng marami ang itsura ni Boying Rimulya na pumayat ng sobra at tila ba tumanda ang itsura. Matapos kasi ng halos 4 na buwang pamamahinga sa trabaho, ito na ngayon ang itsura ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Noong June 2003, nagkaroon ng bypass surgery si Boying Rimulya para tanggalin ang blockage sa kanyang puso. Base sa aking pagre-research, ang ugat na nagsusuplay ng dugo papunta sa puso ng isang tao ay may nakaharang. Kapag hindi ito matanggal at hindi maagapan ay posibleng aatakihin sa puso ang isang tao. Naging successful ang unang operasyon ni Boying Rimulya at dito nga ay bumalik na ito sa trabaho bilang DOJ Secretary. At noong March 2024, muli na namang nag-absent si Boying Rimulya dahil nagkaroon ito ng komplikasyon sa kanyang immune system. At pagkatapos ng 4 na buwan, nagpakita ulit si Boying Rimulya sa publiko noong June 10, 2024. Pero iba na ang itsura ni DOJ Secretary. Bumagsak ng sobra ang katawan at parang tumanda ang itsura. Laman ng presko noon si Boying Rimulya sa kasagsagan ng kaso ni General Bantag, Congressman Arnie Teves at si Boying Rimulya din ang bumuhay muli sa kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Marami ang nagalit noon kay SOJ Boying Rimulya at dahil nga ayon pa sa kanila na hindi ito naging patas at naging bias ito sa paghandle ng mga kaso ni General Bantag, Congressman Arnie Teves at Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi natutulog ang Diyos, lahat kayo dyan sa gobyerno na sakim sa salapi. Instead na taong bayan ang pagsilbihan nyo, sariling interest nyo lang ang iniisip ninyo. Judgment has come. We still pray for your enlightenment. At komento pa nga ng mga netizen, grabe, tumanda si Boying, pahinga ka na lang, magpagaling ka, marami namang papalit sa'yo, mag-enjoy ka na lang sa buhay mo kasama ang pamilya mo, mayaman ka na, wag ka nang magpayaman pa. Parang the end is near kay Mr. Yingbo, 3 bulate na lang ang hindi pa nakapirma. Bakit di pa magpahinga na muna? Dami naman nilang pera, wala na bang ibang ilagay dyan sa pwesto niya? Kahit anong yaman mo at kapangyarihan, hindi ka makakaligtas sa kamatayan. Kaya habang buhay, gumawa ng mabuti. Karma na yan. Karma is real. Rufino Santa Cruz, nanonood sa atin sa YouTube, sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube natin. Si Robert Frial, shout out po sa inyo sa Kingdom of Bahrain. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ano bang nangyari kay Boying Rimulya? Alam naman natin na inatake yan sa puso, di ba? Ang alam ko na bypass to. Yan yung alam natin dito na nag-undergo ito ng heart bypass surgery. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Nagsailalim ito ng heart bypass surgery. Tapos nung matapos siyang magsailalim sa heart bypass surgery, nagbalik na siya sa trabaho. Okay na. Malusog, masaya na successful yung heart bypass surgery niya. Yun ang alam natin noon. Kaya lang pagkatapos ng ilang buwan, nabalita na parang nagkaroon ng ng komplikasyon. So binalik na naman siya. Binalik na naman siya sa hospital. Na na naman siya na hospital na naman siya noon. At doon na medyo lumala yung kanyang kalagayan. Kasi kumbaga, nung una, successful yung operation niya, yung heart bypass surgery, bumalik na siya sa trabaho. Tapos nabalita noon na parang nagkaroon ng complication kaya nag-undergo na naman siya ng operasyon. After nung pag-undergo niya ng operasyon, hindi na siya bumalik sa trabaho.
sa loob ng 4 months, hindi na siya nag-report sa trabaho. Pero hindi naman siya, siya pa rin ang DOJ secretary, parang nagtatrabaho siya habang nandun sa bahay. Para muna siya, hindi na muna siya nag-report sa opisina doon sa DOJ office. Pero ginagampanan pa rin niya yung kaya niyang magawa. Yun yung after 4 months, yan na yung nag-report siya nung isang araw. Kaya yung picture na yan na nakikita nyo sa kanan, yan yung picture niya, first public appearance after ng 4 months na hindi siya nagpapakita sa publiko. Yan mga kabunyog, So sa mga nagtatanong, anong nangyari kay Boying Rimulya, yun na nga po, nag-underwent siya ng heart bypass. May heart bypass, operasyon sa puso. Nung una successful, pero nung bandang ng ilang buwan nagkaroon daw ng parang komplikasyon. So na hospital uli siya. Pero siya, okay naman pero hindi muna siya nag-report sa trabaho sa loob ng 4 months. Nandun siya sa bahay lang nila, pa rin siya pa rin ang DOJ secretary, hindi naman nag-appoint si PBBM ng kapalit o Ping. Hindi, siya pa rin. Pero after ng 4 months, ang sabi yata ng doktor niya, kaya niya na. So, nag-report na. Ito yung first public appearance ni Boying Rimulya after 4 months na hindi siya nagre-report sa DOJ. Ayan. So, kung sinasabi na okay na siya dahil nag-report na nga, ganyan yung nakita natin, ibig sabihin mas malala yung sitwasyon niya nung nakaraang 4 na buwan. Di ba, mga kabunyog? Ibig sabihin talaga malala yung yung sitwasyon niya nung nakaraang 4 months. Kasi ang sabi, itong nakikita natin ngayon sa kanya, marami na ngang nagre-react, sobrang pumayat. Sobrang pumayat talaga. Ay nag-report na siya sa trabaho sa ganyang kalagayan, ibig sabihin, na yan? Yan na yung medyo maayos niyang kalagayan ngayon. Ibig sabihin yung past 4 months na nagpapagamot siya, ibig sabihin yan, mas masama yung kalagayan niya nung nakaraang mga buwan. Anyway, ang reaksyon ng mga ng iba, karma na yan. Sabi ng mga DDS, karma na yan kay kasi inapinyo si Kibuloy. Yung mga supporters ni Bantag sa Kanitebes, karma na yan sa'yo. Rimulya. Ganun yung mga reactions nila. Ako naman sa tingin ko, wag naman ganun. Hindi naman hindi naman tama 'yon. Bagamat tayo, marami sa atin hindi kumbinsido sa ilang mga ginagawa ni Rimulya, halimbawa yung ginawa niya dun sa anak niya, na mabilis na absuelto sa kaso. Yung mga pronouncements niya noon kay Laila de Lima na hindi rin maganda. Totoo naman, hindi tayo masyadong kumbinsido dito kay Rimulya. Kaya lang sa ilang bagay din, okay na rin. Halimbawa, yung kay Bantag, yung kay Tebes, at itong kay Kibuloy, okay na rin. Pero kumbaga 50-50 ang grado natin dito kay kay Rimulya. Ganun pa man, kahit hindi tayo 100% kumbinsido sa tao, mayroon tayong mga comment sa kanya, lalo na yung stand niya rin sa ICC, hindi rin maganda. Kasi hindi niya rin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Pero hindi naman tama na maghangad tayo ng hindi maganda sa kanya. Hindi naman tama na maghangad tayo. Yung mga sinasabi ng mga DDS at saka yung mga supporters ni Kibuloy, ni Bantag, sa Kanitebes, na parang sinasabi nilang tama lang yan na nangyari sa iyo, Rimulya. Tama lang yan, karma na yan sa iyo. Ay, hindi naman siguro tama. Hindi tama na maghangad tayo ng masama sa kapwa. Hindi tayo maghangad ng masama sa kapwa. Hindi tama yun. Hindi nyo po ako narinig ng ganyan. Na kahit naman hindi natin gusto ang tao or hindi tayo kumbinsido, hindi naman tayo naghahangad ng masama. Hindi naman tayo tulad ni Kibuloy na yung statement nila nitong latest lang, naghahangad sila ang matupad daw yung prophecy. Yung prophecy na magkakasakit ng malubha ang sinumang nang aapi sa appointed son of God. Hindi naman tayo gano'n. Anyway,
Pero sa totoo lang, sa tingin ko kay Marcos, mag-appoint na siya ng Justice Secretary na kawawa naman si Rimulya eh. Baka lalong lumala ang sakit niya eh. Baka lalong lumala ang kalagayan niya. Yan sa tingin ko lang, makakatulong din na magpahinga na lang siya. Anyway, sobrang yaman na ng Rimulya eh. Naabot na nila ang peak ng kanilang mga sa politika. Hawak pa rin naman nila ang politika ng Cavite. Dalawa pang kapatid niya ang nasa gobyerno. So na yan, tama lang siguro na pagpahingahin na rin muna itong si Rimulya. Si Rimulya rin, pagpahinga na muna siya. Mas importante ang kanyang kalusugan kaysa sa anumang posisyon sa gobyerno. Tama. Sabi ni Romeo Cusumi, delikado na, si Boyeng dapat pahinga na lang siya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ako, tingin ko ganun. Pero hindi tayo nag-aangad na, nang masama kay Rimulya, parang sasabihin natin, buti nga sa'yo. Hindi, mali yun. Mali yun. Ito, may suggestion si Boots Ip. Ibalik si De Lima sa DOJ. Pwede. Pwede, O kaya si si Hilmay, pwede. Mga magagaling yan. Mga magagaling yan na DOJ. Si Carpio, baka pwede si Carpio. Anyway, open naman si Marcos sa ibang mga, hindi naman siya lukas na siya sa ibang mga cabinet secretaries. Siguro dapat ang ilagay niya na dyan na cabinet secretary, mga mga mag-guide kay Marcos ng tama. Yung mag-guide kay Marcos ng tama sa issue ng ICC, lalo na't lalabas na ang arrest warrant ng ICC, kailangan ang magiging Justice Secretary mag-guide kay Marcos sa tama. At saka, yung magkakaso kay Duterte at sa mga alipuris nito. Kaya dapat ang ilagay dyan, hindi politiko ng DOJ Secretary. Yun talagang walang takot. Walang takot. Kakasuhan si Duterte, kakasuhan ang mga alipuris niya. Ngayon kasi ang mga nakakasuhan, yung mga alipuris lang, pero si Duterte hindi. Pangalawa, yung Justice Secretary na kontra sa Pogo. Yun ang mga kailangan eh. Kontra sa Pogo, hindi natatakot kasuhan si Duterte at ang mga galamay nito at maninindigan, magtuturo kay Marcos tungkol sa ICC ng tama. Yun ang kailangan na Justice Secretary. Pahingahin na si Rimulya kasi para na rin sa kanyang kabutihan. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Na yan eh. Okay naman yung ginawa niya kay Bantag, kay Tebes, kay Kibuloy. Okay, na mga nagkakasuhan naman eh. Kaya lang sa panahong ito, lalabas na ang arrest warrant ng ICC, kailangan ng DOJ Secretary na kayang ipatupad ang arrest warrant ng ICC. Yan sa tingin ko. Tayo, tingin natin, kailangan ng pahingain si Rimulya para na rin sa kanyang kabutihan. Pero hindi naman tayo nagsasabing, buti yan sa'yo, Rimulya, mabuti yan sa'yo, nakarma ka. Hindi, wag naman ganun. Hindi tama yun. Ayan, ang daming sumusuport kay De Lima, si Grace Bonistacom, ayan, De Lima. Si Mang Kanor naman, ako naman ayaw ko dyan. Ayaw ko ng ganyan. Mas okay na ako sa maganda magpahinga na eh. Ito na lang, nagdi-discuss ako ng mga issues, ganon. Okay na yun. Ganyan, sakit ng ulo yan. 'Di ba? Anyway, ako mga kabunyog, mga kababayan, ganon ang nakikita ko. Kaya yung mga nagtatanong, Grace Bonistacom, salamat sa pag-send ng donations. Naipaliwanag ko naman na sa inyo yung nangyari kay Rimulya, yan. Pero hindi tayo dapat naghahangad ng masama sa tao. Wag. Mali na sabihin na karma yan. Wag na sabihin, may mga nagsasabi, buti yan sa'yo, nangyari sa'yo yan, yumaman ka naman sa Pogo, doon sa island ko. Wag naman. Hindi ganon. Pero, mayroong mabuti si Rimulya, mayroong hindi. 50-50 ang grado ko dyan. 50-50. Yung tungkol kay Bantag, kay Tebes, kay okay. Okay yung mga niya, kay Persilapid na kaso, kay Digamo, yung kay itong
Itong kay Kibuloy. Victor Ando, salamat sa pag-send ng donations. Pero sa mga susunod na issues kasi ng ang mas kailangan, una, matapang. Walang hindi politiko. Ibig sabihin, hindi natatakot kay Duterte. Dapat kasuhan sila Duterte. Pangalawa, dapat ipatupad yung ICC arrest warrant. Yun. Pangatlo, yung Pogo, talagang iba na yan, totally. Dapat yun ang mga i-advise kay Marcos. Kay Remulla, hindi ganun ang magiging advice niya. Hindi yan magpapaban mag-total ban ng Pogo. Hindi rin yan para sa pag-serve ng arrest warrant ng ICC. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na si Remulla ang best na DOJ secretary. Iba na. Kasi iba na yung kailangan ng panahong ito eh. Kung kailangan na ngayon na DOJ secretary, hindi matatakot, hindi politiko na matatakot kay Duterte na kasuhan ang mga ito. Hindi matatakot na ipatupad ang ICC arrest warrant. At para sa pag-total ban ng mga Pogo. Sa tatlong isyong ito, hindi maganda ang stand ni Remulla dyan. Pagdating sa Pogo, doda ko hindi niya yan maipapat-total ban. Kasi nanginabang din siya dyan sa Pogo. Sa ICC, ang stand niya, wag daw kilalanin ang jurisdiction ng ICC. Hindi sa tingin ko kaya niyang kasuhan ng mga Duterte. Kaya sa tatlong malalaking issues na yan, hindi na kaya ni Remulla yan. Hindi niya kaya yan, mga issues na yan. At lalo pa ngayon na kara-recover niya lang sa sakit, ano na siya, dapat sa kanya magpahinga na. Magpahinga na. Okay na yung nagawa niya kay Bantag na nakasuhan ito. Okay na yung nagawa kay Tebes. Okay na yung nagawa kay Kibuloy. Okay na yon. Sa ibang bagay, kailangan na siyang magpahinga. Ano sa tingin nyo? Dilema talaga. Ang daming dilema. Ex-Justice Carpio. Yun. Matitindi talaga ang inyong mga Iba talaga ang magiging ng gobyerno ni Marcos kapag yan ang naging Justice Secretary. Ito pa, si Conchita Carpio Morales, yun. Ang gagaling ng inyong mga sinasuggest na pangalan. May isa lang kayong sinuggest na hindi tama eh. Si Attorney Insurrecto. Hindi po ako interesado yan. Kay Jerry Tirol, nanonood sa atin sa Belfast, Northern Ireland. Kay Olivia Ibuenga, kumusta po? Si Roque? Sos. Si Carpio daw kay hindi ko si Nathan Akira. Si Chel Jokno. Kaya lang tatakbo